po, ang topic nga natin, di ba nung mga nakaraan kung naka-perfect na ba kayo, di ba? Ng topic mula ng first Sunday hanggang third Sunday na po ngayon. At ang mga topic nga po natin ay patungkol sa pagsunod. Sabihin nyo nga po, pagsunod. Ayan, ibig sabihin, sabi nga po, ang title natin ngayon ay ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa handog. Ayan, alam niyo po, ngayon, pwedeng itong topic na to, alam niyo po, hindi niyo masyadong magets o hindi magets ng mga bago pa lang. Pero ngayon, tuturo ko na po sa inyo para maisipan yung pag tumagal ang panahon na habang naglilingkod tayo kay Lord kasi dapat tinatama na po natin ang mga bagay-bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Maraming pagkakataon daw po, maraming mga tao gusto lang maghandog, pero ayaw sumunod. Ayan, may maraming mga tao, ay, sa church gusto ko lang tumugtog, pero walang pagsunod. Ayan, pag sabi ko kasing pagsunod, ito yung mga sinabi ko last time, di ba? Nagbabasa ka ba ng Bible? Nagpipray ka ba? O ito lang ang ginagawa mo? Ay ano lang, tumutugtog lang po ako. Ay nagbabasa lang po ako ng scripture reading. Na-attend lang po ako kapag Sunday lang po. That means that is handog. Pero pag sinabing pagsunod, Monday to Sunday, ikaw ay Kristiyano. Monday to Sunday, sumusunod ka sa Diyos. Diba? Maiisip niyo po yan. Kaya ngayon, ituturo ko na yan sa inyo kasi marami po sa atin, baka maligaw tayo na akala mo normal lang, ritual lang, akala mo pagpasok lang sa school, napupunta ka ng school, tapos ganun lang, pero hindi ka nag-expect na meron palang Diyos, yung kinakantahan mo pala, Diyos pala yung nadakila sa lahat, yung talagang pinupuntahan pala natin sa simbahan o sinasamba mo, ay Diyos pala na dapat may inuutos siya, yung pagsunod po. Di ba maraming inuutos ang Diyos sa atin, pagsunod, ibig sabihin yung pag mapumuhay mo na matuwid sa Panginoon, di ba? O kapag Sunday ka lang nandiyan, pero pag sa bahay ba ninyo, ano ang ginagawa natin? Kristiyano pa rin po ba tayo? Kasi yun yung sinasabi ng Diyos, sundin nyo ako. Di ba ako ang Diyos mo? No other God before me. Ayun yung mga sinasabi ng Diyos. Pero madalas daw po, handog lang yung nagagawa ng mga tao. Minsan, kahit nga daw po yung handog, yung offering, minsan sinasabi natin pa naka 100 tayong bigay kay Lord o kaya 200. Minsan nagmamalang, ay Lord, ang laki ng nabigay ko. Pero ang totoo, hindi naman doon nakatingin sa handog si Lord. Nakatingin siya sa pagsunod mo. O, totoo ba yan? Diba? Kasi meron nga pong mga kwento dito may makikita nyo na akala nila, binigay nila ang lahat sa Diyos. Pero yun pala, hindi pa pala. Kaya sabi po dito, at sinabi ni Samuel sa next na verse, meron bang kasiyahan ang Panginoon sa mga handog na susunugin? At mga hain na tulad ng pagsunog sa tinig, pagsunod pala sa tinig ng Panginoon. Sabi, mas mahalaga ba yung susunugin mo yan, yung mga handog na yan, kaysa yung pagsunod mo sa Panginoon, sa tinig niya? Pag sabi ni Lord, o patawarin mo yan. Ang ginagawa mo, naisisimple lang ako, pero hindi ko yung papatawarin. O ano mo yan? Gawin mong ganito yung yung ganyan ang gawin mo. Pero minsan, ano lang po, basta hindi pwede. Minsan daw po, meron lang tayong mga paghahandog na ginagawa, pero walang pagsunod. Kaya sabi yan, tingnan mo, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa handog. Naiintindihan? Kaya nga po, di ba yung sinasabi natin na kung bata ka pa, wala ka pang pera ngayon, di ba? Kung wala kang maibigay na malaki para sa Panginoon, wala masyadong handog, pero yung pagsunod, napakahalaga na yan para sa Panginoon. At sabi ito, at ang pagtalima ay mas mahalaga kaysa taba ng lalaking tupa. Ito yung nasabi na nakikinig, di ba? Yung nakikinig ka talaga sa pinapagawa ng Panginoon. Kaya meron po ditong isang kwento na tungkol nga po sa tinuro ko po pala to sa OBS since hindi naman po masyado kumatid ang lahat. Kaya i-topic natin ngayon. Ayan nga po. Ayan, sabi nga po may isang doktor, isa po siyang Kristiyano. Tapos sabi po nung doktor na yon, gusto kong maging mabuting doktor. Kaya alam niyo po, meron din siyang sideline. Alam niyo po kung anong sideline niya? Ang sideline niya po, nasa klinika siya ng mga yung paglalaglag po ng mga, yung alam niyo po yung abortion, ayan. Kaya sa palagay niyo po sa ating mga Kristiyano, agree po ba tayo dyan? At alam niyo po, habang may kausap siya noon, sabi ng isang advisor, sabi niya, kasi gusto ko pong gawa ng mabuti. Kasi sabi ng Diyos, gawa po tayo ng mabuti, ganyan-ganyan. Nahihirapan po kasi yung mga nanay, ay yung mga babae, lalo na po yung mga inabuso. Kaya tinutulungan po silang maibsan man lang yung paghihirap nila. Kaya hini-help ko po sila through abortion. Pero alam niyo po, sumagot yung advisor, sabi niya, sabi doon, hindi kinakasihan ng Diyos ang pagpatay. O hindi niya yung kinakasihan. Kaya minsan, mga pagkakataon daw po sa atin na gumagawa tayo ng mabuti, pero not naman sa kalooban ni Lord. Katulad nga po ng isang example ni Bong Saking, sabi niya, meron daw pong isang pulube. Siyempre, sa labas, nilalamig yun kasi walang bahay, walang shelter. Pero bibigyan niya daw ito ng kumot. Pero yung binigay niyang kumot, may mga germs. Marumi.
Sa palagay nyo ba, nakatulong yon dun sa pulube? Oo, mako-cover yon. Pero ano mangyayari? Lalong lalala lang, baka magkasakit pa, mahawa pa sa sakit. Minsan may mga ganun daw po tayo na akala natin, ay nakatulong ako, pero yun pala, hindi ko pala. Kaya may mga utos talaga tayong dapat alam natin. Ito ba ang sabi ng Diyos? Ito ba ang pinag-uutos niya? Nasa Bible po ba ito? Kaya katulad ng doktor na yan, huwag daw natin siyang tutularan kasi kailangan, di ba, kung gusto mong tumulong, advisean mo na, palakihin mo yung anak mo, mahal yan ng Panginoon, regalo ng Diyos yan, kahit sama-sama pa yan, kahit na-rape ka pa o nahirapan ka, yung anak mo wala siyang kasalanan. At ayaw ng Diyos ng pagpatay. Dapat ganun daw po. Kaya sabi ang tanong dito, gaano kadalas ang paggamit ng handog bilang dahilan sa pagsuway? Di ba? May mga pagkakataon kasi na meron daw pong magnanakaw, tapos sumunta ng church, nag-offering pa. Di ba? Sabi niya, Lord, offering ko po sa ninakaw ko. Sa palagay niyo ba nalugod ang Panginoon? O kaya minsan naman daw po ang ginagawa, di ba, na parang sinasabi doon na, Lord, tulungan niyo po ako manalo sa loto. Di ba? May mga ganun po ba kayo na tumataya pa kayo sa mga ganun? That means, gaano daw kadalas yung sasabing, Lord, tulungan niyo po ako manalo sa loto para po magkaroon po kami ng church building. Sabi diyan, handog po ang mga tawag na yan sa mga bagay na yan. Pero ito ay pagsuway kung hindi kalooban ng Panginoon. At sunod po, ito po ang kwento ni Samuel. Di ba, ang haba po kanina kasi hanggang mula 1 po sana yun kung tutuusin. Pero ginawa ko na lang pong 10 para hindi ganun haba. Pero ang haba pa rin kasi 19 verses po, di ba? Na sabi po kasi diyan, itong si Saul, si Haring Saul, siya po ang pinakaunang hari ng Israel. Alam niyo po ba siya ay galing sa tribo ni Benjamin. Kanina tinuro po yung sa Sunday School, di ba, si Benjamin, bunsong kapatid ni Joseph, talagang whole brother niya kasi parehas silang, ang nanay nila, si Rachel, di ba? At yung mga kapatid nila, half brother lang nila yon. At ngayon, ito nga pong si Saul, siya nga po ay isang, sabi po kasing Benjamin, alam niyo po, siya yung pinakalis sa tribo. Siya yung pinakamababa, pinakamahina. Kaya nung time na i-anoint po itong si Saul, alam niyo po ang ginawa niya, sabi niya, wag mo po akong i-anoint, sabi niya dito sa lingkod ng Diyos sa Samuel. Sabi niya kasi, napakaano po ako, mahina po ako, akong pinakamahina sa tribo po namin. Pero alam niyo ba, itong si Saul, kung makikita naman ninyo ang Bible, siya po ay matangkad, binabilanggit po yun sa Bible, siya ay makisig, macho po siya, at sabi nga po, siya rin po ay, sabi doon, parang attractive din po si Saul. Kaya dahil doon, ang totoo, ayaw talaga ng Diyos maglagay ng hari. Kasi gusto niya nga po, di ba, siya lang talaga dapat ang Diyos ng lahat ng tao. Pero dahil ang request ng mga Israelita, kailangan namin ng Diyos para meron kaming lapitan. Kasi parang sa pari nga po, di ba, kapag yung tao, hindi naman daw siya malapit sa Diyos, kaya mag-confess na, Father, sabihin niyo po kayo sa Lord po, ganito ganyan. Di ba, minsan may ganun po. Kaya ayun yung gusto ng tao, nakakita kami ng leader. At ngayon, itong inanoint na tong si Saul, sinabihan siya, o ikaw Saul, ikaw inanoint ng Diyos, kaya ang gagawin mo, lahat ng mga kalaban papatayin. Ang ginawa po, sabihin, yung mga Amalekita ay papatayin mo, Amalekites. At ngayon, wala kang ititira. Kahit ang mga hayop doon, ang hari doon, patayin silang lahat at susunugin ang buong lugar nila. Kasi magiging sa inyo yon. Ganun yung sinabi ng Diyos. Kaya alam niyo itong si Haring Saul, ay lumaban na, di ba po? Ngayon, nakita ang gaganda ng mga tupa, ang gaganda ng mga baka. Sabi, ang release nito. Kaya alam niyo po ang ginawa niya, itinago yung iba doon, yung mga medyo walang kwenta, yung parang sakitin, mapayat, pinatay po nila. Pero iniwan niya yung mga magandang hayop at tinira niya pa yung hari, si Haring Agag. Kaya alam niyo po ba ang sabi ng Diyos? Nagsisi ako na ginawa kong hari itong si Saul. Kaya ngayon, kinabukasan, itong si Samuel, at pang ginawa, nagpunta doon kay Saul. Sabi niya, anong ginawa mo? Sabi ni Saul, ang bati niya pa kay Samuel, di ba? Ginawa, pagpalain ka ng Panginoon. Lahat ng pinag-uutos sa akin ng Diyos, sabi niya, lahat ng pinag-uutos sa akin ng Diyos ay ginawa ko. At alam niyo ba, sabi ni Samuel, alam niya, hindi, no, may sinabi sa akin si Lord. Di ba? Kagabi, sabi ni Lord, hindi mo ginawa yan. Tapos maya sabi niya, anong sinasabi mong ginawa mo? Ba't ako nakakarin ng unga ng baka? Bakit may tunog ng tupa? That means, mayroong natira. Di ba? Kaya alam niya, sabi na lang, ang palusok nitong ni Alibay ni Saul, sabi niya, sabi kasi ng mga tao sa akin, ng mga alipin, na para daw i-offer natin kay Lord. Minsan may mga ganun po ang tao, di ba? Siguro naman, pwede naman to, bibigyan ko naman si Lord dito. Di ba? May mga ganun na yung parang, ginagawang mabuti, yung masama. Di ba po? Ang pinag-uutos, patayin lahat. Kaya alam niyo po ang nangyari, anong sabi ng Diyos, di ba? O ni Samuel sa kanya,
Mas mabuti daw, obedience is better than sacrifice. Diba? Na kung talagang, ano naman yung paglilingkod mong yan, kung hindi ka naman talaga sumusunod ng totoo sa Diyos. Diba? Ano naman po yung pag-awit natin kay Lord, kung hindi naman pala totoong puso o buong puso. Ano ang pagtugtog mo sa Diyos mo, diba? Ganyan-ganyan ka. Pero kung hindi ka naman talaga sumusunod sa Diyos, sayang po ang lahat ng ito. Diba? Kaya ngayon, itatama natin. Para ngayon, naghahandog ka na, naglilingkod ka na, sumusunod ka pa. Kaya katulad nito, diba, sabi, ano ba ang mas gusto mo? Sumunod o maghandog? Diba, pipili ka lang dyan. Minsan kasi, hindi daw po natin yan nasasabay. Madalas, handog lang tayong handog. Marami pong taong gano'n. Alam niyo po yung matan lang ng simbahan. Simba lang ng simba, pero hindi naman talaga sumusunod sa Diyos. Pag uwi ng bahay, own will pa rin ang ginagawa. At sabi diyan, ang mga sumusunod kakaunti lang. Kahit ang hirap ng sitwasyon, susunod. Kailangan ito yung sinabing ganito yung sinabing schedule, ito ang gagawin. Kasi gusto mo sumunod sa Diyos eh. Kahit ang sakit, ang hirap gawin, gagawin mo. Ganyan ang pagsunod sa Diyos. Diba? Para kay Samuel, sayang naman yung hari na pwede ko yung ipakita, tatalo ko yung hari niyo, pwede niya iganon, di ba? Sayang naman yung mga tupa na ang gaganda, pwede kong maging kayamanan. Pero anong sabi ng Diyos? Sumunod. Diba? Kaya nga po sa mga may mga utos ng Diyos minsan sa atin, o bigay mo lahat ng, ng laman ng wallet mo ngayon ha, ako bahala sa'yo. Minsan, ito lang, Lord, handog na lang. Pwede bang Sam? Diba? May 500. Pwede bang 100 na lang? Pero sabi ng Lord, susunod ka ba? May mga ganun po sa atin. Alam niyo, pag tumagal na kayo, may mga ganun din po sitwasyon sa buhay ko na parang, Lord, ano gagawin ko? Ang hirap ayaw pupunta. Pero pag sumunod ka, may nakaabang palang budget dyan. Yung pala, nililibre pala ako ng pangpamasahe dyan. Kaya sabi dyan, ano ang mas gusto natin? Kaya itong description. Ang pagsunod, sabi dyan, ay ang paggawa ng ayon sa sinasabi ng Diyos sa atin. That means, lahat, all of the commandment of the Lord. Sabi niya, ang pagsasagawa ng kanyang kalooban, ang pagsunod sa kanyang mga utos, at ang paglakad sa landas na kanyang ginawang maliwanag. Ito ay biyaya, ang pagsunod ay biyaya. Diba? Kaya nga po, diba, na kapag sumusunod tayo kay Lord sa mga paglilingkod natin, it is all by His grace nga po, diba? Nasa biyaya lamang ng Diyos, kaya tayo nakakasunod. Sa biyaya lamang ng Diyos, kaya tayo nakakakilos, diba po? Kung tayo po ay sumusunod. Kaya nga follow Jesus po, diba? At ano naman po ang handog? Ang handog naman, ito naman yung tumutukoy sa mga panlabas o formal na gawain ng pagsamba. Ito na po yan ang pagsunod, internal yan, sa loob mo yan. Wala nakakita, may tao o wala, nagbabasa ka talagang Bible. Diba? Meron, kahit nakatingin man ang tao dyan, basta talaga oras mo magbabasa ng Bible, basta ka, nagpipray ka. Yun po ang mga pagsunod mo sa Diyos. Pero ang handog, ito po ang panlabas. Ito yung makikita natin ng bawat isa sa araw ng gawain. Normal yan, seremonya lang yan ng relihiyon. Diba? Sa lumang tipan, ito ang sinasabi. Ang mga tao ng Diyos ay nagdadala ng kanilang mga lupa o tupa upang ialay sa Diyos bilang tanda ng debosyon at pag-ibig sa Kanya. Ayun po ang handog, na kung saan magdadala ng mga sacrifices nila para kay Lord, para pakinggan sila. Pero ang pagsunod nila, internal, nasa bahay na po nila yan. Paano talaga sila sumusunod sa Diyos. Kaya sabi nga po dito, masasabi natin ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa handog. Bakit daw po ba? Kaya nga diba sabi sa Bible, if you obey, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kung susunod ka lang at saka magiging willing ka, magiging maayos ang buhay mo. Sabi, kung susundin mo ang mga ito, magiging prosperous, victorious, at successful ang buhay mo. Yun po ang sinasabi. Kaya mas mahalaga na hindi mahalaga sa Lord. Kung naglilingkod po ba tayo? Oo, yung paglilingkod, napaka-importante niyan sa atin kasi it is sign ng thankful tayo kay Lord, diba? Na bakit ba ako nag-share ng word of God? Kasi Lord, thankful po ako sa iyo. Bakit ba ako tumutugtog? Kasi Lord, thankful po ako sa iyo kasi niligtas mo ko. Ba't ba ako umaawit? Diba? Yung mga yon, alam niyo po ba, mahalaga yon. Hindi ko po sinasabi sa inyong, ex natin yan ha, walang paglilingkod dapat na gagawin dito ha, sunod lang tayo. Ang utos din ng Diyos sa pagsunod, maghandog tayo, di ba po? Pero minsan daw po kasi napaghihiwalay natin. Kaya ngayon, tandaan natin, bakit daw ito mas mahalaga? Kasi number 1, ang Diyos ay mas nalulugod sa pagsunod kaysa sa mga handog na sinunog. Kaya nga po merong isang topic sa Bible o isang verse sa Bible na sabi doon, kung ikaw ay maghahandog sa Diyos, di ba? Sabi niya, kung meron kang kagalit o kaaway, umuwi ka muna, makipagbati ka muna doon sa kaaway mo na yon,
saka ka lumapit sa Diyos at maghandog. Kaya mas mahalaga na sundin muna natin si Lord bago ka maghandog. Kasi pangit daw po yung nag-aano ka, naglilingkod ka kay Lord, o hindi yun okay na naglilingkod ka, pero alam mong hindi mo sinunod ang Diyos. Kaya nga po sinabi ni Samuel, meron bang kasiyahan ng Panginoon sa mga handog na susunugin at mga hain na tulad ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Ayan ang tinanong niya, di ba? Kaya sa letter A, sabi po dito, hindi gusto ng Diyos ang mga hayop na sinusunog, gusto niya ang ating buong buhay na serbisyo. Ano pong ibig sabihin yan sa panahon natin ngayon? Kasi wala naman na po tayong ino-offer ng mga hayop, di ba po? Ang ibig sabihin yan, hindi lang gusto ni Lord na umawit ka dyan, tumugtog ka, sumayaw, di ba po? Ang gusto ni Lord, yung buong buhay mong serbisyo. Kung paano ka kasigla kapag nasa harapan, puri po natin si Lord, di ba? Kahit nakaupo ka dyan, kapag naman hindi naman ikaw ang songwit o back up, ganun pa rin, same din ang kasayan kasi buong buhay na serbisyo mo. Kung iba man ang patutugin natin, di ba? Kahit nakaupo ka dyan, totoo naman yung worship mo pa rin sa Diyos, di ba? Hindi yung, meron po kasi may kilala akong ganun na, pag di nakatugtog, dati po, hindi nakatugtog, hindi rin, hindi rin pumabalakpak, wala nakatingin lang, akala mo observant po, di ba? Kaya nga po sabi sa amin, kung sino ang worshiper, dapat sila talaga yung mga tutugtog. Dapat yung mga tumutugtog, marunong niya mag-worship, marunong niyang sumunod. Ngayon din po, na kapag hindi porket, hindi ako inassign magturo sa outreach ngayon, absent na lang siguro ako. Hindi po ganon. Kasi buong buhay na serbisyo. Tagabigay man ng tinapay na masaya, binibigay niya yun, di ba? Tagabuhat man ng jug, panatubig na para sa mga paglilingkuran natin ng mga tao, masaya ka pa din na ginagawa yun. Kaya sabi po dito, hindi mo niya nais ang mahain at handog. Binuksan mo ang aking tenga, hindi mo hiningi ang handog na susunugin at handog ng kasalanan. Sa kasalanan. Nang magkagayon, sinabi ko, narito ako'y dumating na sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, na ako'y gawin ninyong gawin ang iyong kalooban, o aking Diyos, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ayun po yung sabi niya, di ba, na Lord, tulungan mo po kung magawa ko po ang kalooban mo, kung ano pang utos mo, ayun po ang gawin ko. Kaya ibig sabihin po sa atin, tandaan niyo po na hindi lang po tayo naglilingkod, kundi buong buhay natin yun na paglilingkod, na serbisyo. Tandaan niyo po gusto ni Lord na sa ginagawa mo bang yan, masaya ka ba? Maliit man yan ginagawa, masaya ka ba? O malaki man yan, masaya ka ba? O napipilitan? Ayaw po ni Lord na napipilitan tayo. Kasi kaya nga po sa natagawa natin, di man tayo magaling doon, ang mahalaga, binigay mo yung kay Lord, ang saya-saya kong gawin nun para sa Panginoon. Letter B naman po, hindi gusto ng Diyos ang mga handog. O ito po sasabi ko nga, hindi naman sa hinding-hindi pero meron daw kasing mas better. Gusto niya ang pag-ibig. Kaya nga po sabi sa Bible, di ba, in all you do it wholeheartedly. Do it with the heart, di ba, that may puso. Sabi nga, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Na kapag daw po ikaw naglilingkod ka sa Diyos, dapat may pag-ibig. Kaya nga, di ba, sabi kapag daw nagluluto, bakit kaya di masarap yung luto nun? Kasi wala daw pag-ibig, di ba? Kasi kahit hindi ka po talaga magaling magluto, basta na mahal mo yung nilutuan mo, kumakanta ka pa, di ba? Ang sarap ng di ba? Nung pag-ibig tuloy, ang sarap ng niluto, di ba po? Ganun din po sa sa mga ginagawa natin na hindi naman ako hindi ka naman ganun ka-talented, pero may love ka kasi, kaya ang nangyayari, ang sayang gawin ng mga bagay na yun. Kaya sabi diyan sa Hosea 6:6a, sapagkat ako'y naibigan ko ang awa at hindi ang hain. Ayun ang sinasabi ng Diyos. Ang gusto niya po, yung love natin sa Kanya. Ang gusto ni Lord na paglilingkod ka, it is the whole you. Buong puso mo ba yung ginagawa? Di ba naman pang iutos sa atin, di ba? O ma-assign ka sa scripture reading, nakangiti ka kasi alam mo para sa Panginoon yun, di ba? Tayo, magandang umaga po sa ating lahat, tayo na po tayo. Yung mga ganyan, na ano man ang gawin mo, masaya kang ginagawa ang bagay na iyon. At letter C po, sabi dito, hindi gusto ng Diyos ang mga handog, gusto niya na makilala natin siya. Alam niyo po ang pinakagusto ni Lord na hindi mo makilala yung ma-perfect mo yung kailangan. Kahit nakapikit, si Dimple, memorize niya yung keyboard. Kahit alam niyo po, hindi niya pa memorize yan, basta nakita ni Lord na, ay, kilala ako ng anak kong to, mas nasisiyahan siya doon. Kaya nga po may mga times po sa amin na tinuturo sa amin nila pastor na kahit napakagaling mong tumugtog, kahit napakahusay mo kumanta, kahit napakagaling mong magturo, pero kung hindi mo naman kilala ang Diyos, sayang ang mga yan. Di ba po? Na parang sayang, wari ako po, kung hindi naman ako nagbabasa ng Bible, para lang po ako ditong, para lang akong inspirational na speaker sa inyo, di ba? Nai-inspire ko lang kayo, pero ang totoo,
Pag nakatingin ba sa akin ang Diyos, nakangiti ba siya? Ganun po, tuwing maglilingkod kayo, isipin mo, sa pagtatambolin ko ba ito? Pag nakatingin si Lord, nakangiti ba siya? O umiiling-iling siya kasi, naku, napipilitan lang to, di naman to nag-pray kanina eh. Diba? May mga ganun po ba? Na kasi pag kilala mo ang Diyos, alam mo ang kiliti ng Diyos, alam mo, ito ang nakakalugod sa Diyos. Di ba po? Kaya nga minsan, sa pagtugtog magulat ka na, ang galing ina-anoint ni Lord. Kasi kilala mo ang Diyos eh. Kasi talagang sa Lord ka, hindi siya parang sinasabi nga po sa Bible na parang, alam niyo yung parang lata, tunog daw po ng lata, na ang ingay-ingay pakinggan o nakakarinding pakinggan, pero hindi, masayang pakinggan sa puso ng Diyos. Kaya ganun din po sa pag-awit natin, di ba? Kahit sumigaw ka dyan ng, Hallelujah, ganun ka man dyan, pero kung hindi naman yan buo sa puso mo, para lang daw po tayong pinupuri natin ang Diyos sa ating mga labi, pero hindi sa mga puso. Kaya ganun dapat kilala natin si Lord. Na Lord, ito po yung ibigay ko po sa inyo, yung buhay ko po. At talagang ganun ang gusto pong makilala ang Diyos, na mga kailan, sabi ko po talaga, mag-aano na ako ng Bible reading pero hindi ko po magawa kasi parang ko nagbabasa pa talagang Bible ng mga to. Parang hindi mo maintindihan eh. Parang pag na-record, baka pag na-record ko, manghinayang lang ako na, one chapter lang binabasa mo a day. Hindi ka pala nagbabasa ng Bible. Di ba? Baka manghinayang ako sa ganun. Pero nawa, hindi na po tayo yung ganun na dapat kung mahal mo ang Diyos, gusto mong kilala ng Diyos, araw-araw, di may makalimutan. Sobrang busy ka po kasi talaga eh. Baka sabihin, Robea, talaga ba? Di ba? Baka matanong ka pa ni Lord ng ganun. Sa atin, ganun dahilan natin pag sa message, pasensya na po, hindi ko po nakita yung chat niyo po. Kasi busy po ako. Pero nag-deliver. May time ka mag-online. Di ba? Minsan may mga ganun po tayo eh. Pero busy daw. Diba? Kaya minsan alam niya ni Lord, magsinungaling ka man sa tao, sa Diyos, hindi ka makakapagsinungaling. Kaya sabi niya, ang pagkakilala sa Diyos, ng higit sa mga handog na susunugin, ayan ang pinaka-mahalaga. Okay lang na hindi mo intindihin yung ibang tao, sige, kung nagbabasa ka talagang Bible. Pero kung puro ka intindi ng ibang tao at kinalimutan mo ang Diyos, dako, kabahan ka. Kasi dapat mas kilala mo ang Diyos, diba? Sabi nga, mas maraming banding kay Lord, kaya sa banding sa mga tao. Diba? Baka masaray ka pang banding sa cellphone mo eh. Banding kami ng cellphone ko 24 hours. Diba? Baka ganun eh. Kung para sa Diyos, diba, na bubuksan mo lang Bible, hindi naman sinabi ni Lord sa'yo na, minsan nga daw po, meron palang turo si Pastor Vlad na sabi niya, alam niyo po, ang gusto lang ni Lord, nakasama ka lang niya. Minsan nga po, kahit di ka magsalita, basta tumahimik ka lang doon na, Lord, i-enjoy mo po ako ngayon. Ganun lang. Maya-maya, mararamdaman mo na talaga yung presensya ni Lord. Di mo kailangan magmakaawa kay Lord, Lord, paano ba to? Lord, paano ba yan? Kasi ganun po kabuti ang Diyos. At pangalawa, sabi po dito, ang Diyos ay mas pinaluluwalhati at ang sarili ay mas tinatanggi sa pagsunod kaysa handog. Ano daw po nangyayari? Kapag daw po naglilingkod ka o sumusunod ka sa Diyos, naluluwalhati siya, na itataas ang Diyos. Pero kapag puro ka handog, ang nangyayari, tinatanggi daw ang Diyos sa pagsunod sa Kanya. Grabe po, no? Hindi, ito pong word na to, hindi ko talaga dito galing sa akin, galing po yan sa Bible. Sabi niya, tingnan mo, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa handog. Tapos sa verse 24, sabi niya po doon, di ba? Kapag daw po sinuway natin si Lord, daw para tayong kasing tulad ng mangkukulam. Ganun daw po ang description. Kaya napakahirap talaga na wag na hindi sundin ang Panginoon. Kaya sabi po dyan sa salitang Hebreo, ng pagsunod ay shama o shauma, na nangangahulugang makinig ng may pag-unawa na nagpapahiwatig ng atensyon at pagsunod. Na ibig sabihin po, sa pagsunod mo kay Lord, alam niyo po si Samuel, masasabi nating lingkod siya ng Diyos. Kasi di ba sabi niya kay Samuel, kinausap niya directly, sabi niya, Samuel, nagsisi ako na ginawa kong hari si Saul. Napansin nyo na narinig niya, full attention. Kasi si Samuel, alam natin, si Samuel nagpe-pray talaga yan. O tayo, ba ganun ba tayo? Ngayon bang araw na sabi mo talagang narinig ko may sinabi si Lord sa puso ko? Though, hindi man audibly, di ba? Hindi man talaga mo narinig na parang may nagsalita, bumukas ang langit, di ba? Hindi man ganon. Pero sa heart mo, alam mo may sinabi si Lord sa'yo. Kaya sa pagpupuri mo, talagang inaayos po natin. Kaya katulad niya, di ba, nabigay siya ng attention, talagang, Lord, anong sinasabi mo po? Focus po siya. Kaya pag may utos po ang Diyos, alam niyo po, maririnig niyo siya, kung sabi nga po dyan, is that a service for the Lord, your heart ba is for the Lord, at kilala ba natin siya? Kaya sabi po dito, ang kabigatan ng pagsuway. Ang totoo po talaga, ang kasalanan napakabigat. Ayan po, ayan ang ginagawa ng kasalanan sa tao. Ang kasalanan, pinapanghina ang tao, pinapalungkot siya, di ba? Napansin niyo po yun, kahit nga po ang mga cellphone natin, pag ang tagal niyo po nakababa dyan, nakaka-drain talaga.
Di ba? Ang sakit sa ulo, ang hirap ng ganito. Kaya pag may mga ganun daw tayo, parang nasakit na ulo ko siguro it's time na patayin muna ang mga lights, di ba? Ang radiation ng cellphone mo, ang ilaw. Tapos it's time to reflect sa Lord. Kaya sabi po dito, ang kasalanan talaga, katulad ng picture na yan, hindi lang ang kasalanan simpleng bagay. Kahit daw po yung pag-isinungaling mo na, ay, sorry po, ano po kasi ganito yung, kaya di po ako nakatin kasi ganito, ganyan. Alam po ng Lord yan. At alam niyo po, the more na ginagawa po natin yung mga simpleng bagay na yun, the more na pinakabigat natin ang burden sa puso natin. Na ang sabi nga po ng Bible, di ba, i-cast natin yung mga cares natin kay Lord, o yung mga burden natin sa Kanya kasi He cares for us. Di ba po na, the more na lumalayo ka sa Diyos, the more na itong kasalanan, ini-enter mo siya sa buhay mo. Kaya nga, paano daw po sabi, paano ka makakalayo sa kasalanan, umattend ka ng lahat ng gawain. Nang sa gayon, yung oras na yun na sayang nagkakasala ka, nandoon ka sa presensya ng Diyos at nawawala ang kasalanan. Kaya po sabi dito, sapagkat ang paghihimagsik ay tulad ng kasalanan ng pangkukulam. Ayan, sabi nga po, di ba, kapag di ka sumunod kay Lord, anong tawag sa'yo? Eh di naghihimagsik, nagre-rebelde. Kasi ano pong meaning ng kasalanan? Rebellious o rebellion against God. Ganun po yan. Kapag di ka pala sumusunod, ano ang ginagawa mo? Pwedeng sabihin mo, di lang po ako umattend ngayon ng simba, pero di po ako pumatay. Oo, hindi. Pero hindi ka sumunod sa Diyos. Di ba po? Minsan, napakalaki naman ng kasalanan na sinasabi niya, hindi ko naman yung ginagawa. Oo, ngayon, hindi. Pero soon magagawa mo. Di ba po? Kasi ganun talaga yun eh. Ganun na ganun. At ang katigasan ng ulo ay tulad ng kasamaan. Grabe, no? Ang tigas kasi ng ulo, di nakikinig, pero katulad siya ng kasamaan. At pagtatambal ng Diyosan. Ito po, lagi tandaan nyo kung may mga gawain tapos wala po kayo doon, that means, at pala, ito ang inuuna mo, yung Diyosan mo. Diba? Kasi may mga times, kilala po tayo ni Lord. Alam ni Lord kung nagsasakit-sakitan ka ba ng ulo? Alam ni Lord kung nanghihina ka lang ba ng simple? Alam ni Lord kung, parang gusto mo lang ba magpahinga? Pero sabi nga po, di ba, yung mga bagay pa lang yun, ayaw pala ng Diyos. Ayaw niya na, yung ginagawa natin ay nagbubunga ng kasalanan. Kaya sa letter A, sabi po dyan, ang pagsuway, paghihimagsik laban sa Diyos. Di ba po, grabe no? May himagsikan na nagaganap pala. Na minsan nakala po natin, hindi naman po ako nagawa ng masama. Mabait pa din po ako. Pero pwede mo sabihin ni Lord, di ba? Tayo mga mga tao, pwede nga. Di ba minsan may maganon tayo, di ba? Pwedeng alam ni Lord yun, alam po ni Lord, na kapag wala kang oras sa Kanya, imposible po kasi talagang wala kang oras sa Kanya. That means lang, may iba kang priority. That means lang, mas gusto mong gumawa ng kasalanan kaysa lumapit sa Diyos. Ayun po talaga yun. Kahit po, aminin man po natin o hindi naman siguro yun ganon. Makipagdebate ka man sa akin, ganon po ang ibig sabihin. No? It is against God, di ba? Rebellion yun laban sa Panginoon kung hindi po natin siya sinusunod. Kaya sabi niya, ng pagsunod bukas ay paghihimagsik ngayon. Ayan, kaya sabihin mo, bukas na lang po ako maglilingkod sa Diyos. Bukas na lang po ako magsisimba. Siguro po pag-graduate ko na lang po ako magsisimba. Siguro po pag may trabaho na po ako. Pero ang totoo, kung hindi ka sumusunod ngayon, naghihimagsik ka. Meron kang tinatawag na himagsikan laban sa Diyos. Oo, sinasabi mo, hindi ka naman nagawa ng masama, pero ang pag hindi nga daw pagkilala sa Diyos ay kasalanan. Ano po ang sabi ng Bible? Ang mga mangmang, ang mga walang alam, sila ang magsasabing walang Diyos. Kaya sila yung mga hindi naglilingkod. Kaya sila yung mga hindi sumusunod. Kasi mga mangmang sila dito sa mundo. Akala nila talino po nila, di ba? Pero yung pala, mangmang sila pagdating sa harapan ng Diyos. Sinasabi niya, ang paghihimagsik ay tulad ng kasalanan ng pangkukulang. Kaya po, di ba yung sinabi kanina, yung kopa ng panghuhula, di ba, ni Joseph na sinabi yon. Kaya si Joseph po, isa po siyang interpreter. Di ba? Na parang ginagamit niya yung pang-interpret. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga siya gumagamit ng mga baso, kung anong kopa man yan. Ang ginagamit niya ay sa pananalangin. At sabi nga po, ang pagsuway ay paghimagsik laban sa Diyos. Sinasabi niya na ito ay pangkukulam at katigasan ng ulo. At ito ay tulad ng kasalanan ng pagtatambal ng Diyos-Diyosan. Kaya tandaan po natin yan, na tayo ay naghihimagsik sa Diyos kapag di pala tayo sa Kanya sumusunod. Okay, pwede daw po kasi pwede nating fikein o plastikin ang paglilingkod natin kay Lord. Pwede tayo makipagplastikan sa tao, di ba, Nay? Magiging mabait ako sa Kanya, pero not all the time, magiging ganun po tayo. Kaya dami ang tayo, susuway ka rin talaga sa Diyos. Di ba? At sabi nga, tulad ng taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ng taong pumupunta sa mangkukulam, ay naghahanap ng ibang bagay kaysa sa Diyos.
Kaya nga po, di ba, ang taong hindi lumalapit sa Diyos, hindi humingi ng advice ni Lord, that means, ang gusto mo lumapit kay Satan. Gusto mo sa kaaway. Pag di ka nagsasabi na, Lord, tulungan mo naman ako dito, that means gusto mo si Satan ang mag-advise sa'yo. Kaya pag may problema, tara, inom tayo. Pag may problema, pag may kaaway, sige, lalabanan ko din yan, di ba? Ganun po tayo. Kasi, sino ang nag-advise dun sa'yo? Imposibleng si Lord, di ba po? Bakit mo nagagawa yun? Kasi demonyo nyo ang nag-advise po nun. Kaya that's why, yun po ang pagsuway. Kaya sabi dito, gayon din, ang taong sumusuway sa Diyos ay gumagawa ng parehong bagay. Naghahanap ng gabay sa buhay sa ibang lugar kaysa salita ng Diyos. Diba? Yung mga taong ayaw sa salita ng Diyos, ayaw sa Lord, diba? Naghahanap ng iba. Diba? Kaya ang nangyayari, ang buhay napapariwara, ang buhay nasisira, diba? Kaya tayo alam na natin yon, ang taong hindi sumusunod sa Diyos, ganun ang nangyayari. Kaya ito, ang pangkukulang at pagtatambal sa Diyos-Diyosan. Kaya yan po ang una ang pagsuway ay pag-iimagsik laban sa Diyos. Letter B, ang pagsuway ay pagtanggi sa Diyos. Diba? Sabi po kanina, nang binasa natin sa pangalawa, ang Diyos daw ay naluwalhati pag sumusunod ka. Pero kapag daw hindi ka sumusunod o pinatanggihan mo si Lord, ikaw lang ay naghahandog. Kaya sabi diyan, tandaan niyo palagi na kapag sinusuway natin si Lord, that means tinatanggihan natin siya. Ito ang advice ni Lord, unahin mo ko ha. Pero ang ginagawa mo, hindi muna Lord, trabaho muna. Ay Lord, ito muna. Ngayon, nung sinamba mo yung trabaho mo, umangat ba buhay mo? Di ba, hindi naman. Pwede mong sabihin ni Lord na, pwede sumamba ka na lang sa akin. Bakit yumaman ka ba nang inuna mo yung trabaho mo sa akin? Di ba yung mga ganun po tayo eh. Ngayon, kung yun mo si Lord, hindi ka man yumaman sa trabaho mong yun, yumaman ka naman kay Lord. Kasi mas nakilala mo siya, di ba? Sabi nga po ng Bible, walang maiyahambing ang mga buhay mo dito sa lupa o ang buhay natin sa lupa kumpara sa langit. Ano naman, kung marami kang cellphone sa lupa, marami kang kaibigan, kilala ka ba ng Diyos? Baka pagdating mo ng langit, sabihin ni Lord sa atin, sino ka? At ang sabi pa, di ba, pag di kilala ng Diyos, ang sabi, sino ka, isang masamang alipin, hindi kita kilala. Pag hindi ka sumusunod sa Lord, masamang alipin talaga ang tawag niya sa tao. Kaya pag dumating yung judgment, ngayon wala pang pag-i-judge sa Lord, ha? Ako lang, tao lang po, ako talaga, tao lang po ang nag-judge. Minsan ganun po tayo, pero ang Diyos wala siyang judgment. Pero antayin mo kasi may ending ang buhay. Diba? Akala mo, langit ang punta mo dahil pa sa pagiging mabait mo. Ay Lord, buong buhay ko, nag-alaga ako sa kapatid ko, naging mabait ako. Ay Lord, buong buhay ko, naging ganito ako. Hindi yun natatanungin ni Lord sa'yo. Diba? Ano ang ginawa mo? Tinanggihan mo ba siya nung nasa lupa ka? Sabi nga po sa Bible, diba? Ang lahat ng tumatanggi sa Diyos, diba? Ang mga hindi sa Kanya, yung hindi siya kinikilala sa lupa, hindi niya rin kikilalanin sa langit. Diba po? Kaya sino ang kilala po natin ngayon? Sabi niya, ng pagsuway ay pagtanggi sa soberanong otoridad ng Diyos. Ayun ang sovereign. Di ba? Yung karunungan, katalinuhan, kagalingan ng Diyos. Di ba? Hindi natin ina-apply kapag daw po sumusuway tayo sa Diyos. At sabi po dito, at ang pagtatatag ng sarili bilang katabi at higit sa Diyos upang matukoy kung ano ang gagawin o magiging ikaw. Minsan daw po, own will na lang natin. Lord, ang tagal mo naman po akong pagyamanin. Siguro magnanakaw na lang po ako dito sa isang bangko para yumaman ako. Di ba? Hindi mo ganon. Na Lord, ang tagal ko naman po mag-asawa. Siguro pipili na lang po ako ng kahit sino dyan sa labas para makapag-asawa na ako. Hindi rin po ganon. Kasi may kalooban po si Lord. Sabi diyan, ang pagsuway ay tumanggi na magpatotoo mula sa puso na ang Diyos ang ating buhay. Ito ay sabihin na merong mas mahusay kaysa sa Diyos na sundin. Kaya alam niyo na yun kapag di po natin sinusunod si Lord, that means pinagmamalaki mo sa Diyos na mas magaling ka. Diba? Kaya nga po sabi ng isang scientist, diba, lumaban sa Diyos. Ito po ay kwento lamang. Kwentong barbero kasi di naman po talaga ito, di niya nakita. Sabi niya, Diyos, mas magaling na ako sa'yo. Sabi ng Diyos, bakit? Sabi niya, kasi kaya ko na rin pong gawa ng tao, may robot na po kayo, may AI po kami. Diba? Sabi ng tao, kaya ko nang gawa ng tao. Maya-maya, sabi ng Diyos, sige, gawa ka. Ngayon, kukuha yung tao ng lupa. Sabi ni Lord, oops, wait lang, akin yan, ako gumawa ng lupa. Gawa ka rin ng sayo. Di ba? Ano nangyari? Di po nakagawa ng tao. Yung mangmang na yon. Di ba? Kasi lahat na nakikita mo sa paligid, galing sa Diyos yan. Lahat ng mga meron ka galing sa Diyos. Minsan nagyayabang ka lang, kaya talaga ako malakas. Kasi galing ko mag-exercise, lagi akong ganto-ganyan. Pero totoo, bigay ng Diyos ang lakas natin. Kaya lahat ng meron po tayo, sa Diyos
nanggagaling, kaya sundin po natin si Lord, ha? O, yun po yun, yung pangatlo, ang pangalawa nating point. Pangatlo, dito na po tayo sa ang Diyos ay mas nalulugod sa pagsunod sa kanyang salita kaysa sa taba ng mga lalaking tupa. Ito po yung taba ng mga lalaking tupa, ito po yung sabing paghahandog. Kasi before po, di ba, yung taba ng baboy, di ba, talagang sinusunog po yan, ha? Hindi po yan kinakain, inihiwalay talaga yan, tapos sinusunog yan, offering talaga yan sa Diyos. Kaya sabi po dyan, yun yung offering. Pero sabi ni Lord, mas nalulugod siya na sundin mo ang salita niya. Mas nalulugod si Lord na basahin mo ang Bible. Mas nalulugod si Lord na ayusin mo ang buhay mo through His words, di ba po? Kaysa naman may mga tao po kasing bigay lang ng bigay, di ba? Handog ng handog, pero wala namang pagsunod. Di ba po? May mga tao pong nagbibigay ng, kung sa mga mega church, di ba? Akala po nila pag nagsimba sila, utang na loob pa ni Lord na nagsimba po sila. Parang, Lord, itong Sunday talaga akin talaga to. Pero totoo, gusto sabihin ni Lord na yung buhay mo nga akin eh. Diba? Kung totoo, sabi ngayon sa prayer na mabuti ang Diyos kasi kahit sa masasama, pinapasikat niya po ang araw. At lahat po, kung alam niyo po kung ang Diyos po, katulad po siya ng tao na mga galitin, imbyar na agad, di ba? Yung mga taong laging yung sakit, init ng ulo, sigaw ng sigaw, kala mo gano'n. Kung gano'n daw po si Lord, baka wala na pong tao sa mundo. Kasi lahat ng tao nakakairita talaga. Di ba po? Naisip niyo po ba minsan yung sarili niyo? Ayokong dumami yung katulad ko kasi nakakairita talaga ako. May ganun mo ba kaya sa isip niyo? Di ba? That means buti po si Lord, hindi siya ganon. Kasi kung ganon ang Diyos natin, baka pagkasilang pa lang sa'yo, nung unang ungaw pa lang, pinatay ka na ni Lord. Kasi, naku, sa bahay, gagawa lang mo ng masama pang batang to, huwag na itong mabuhay. Diba? Pero po si Lord, hindi po siya ganun. Kaya inaantay niya nga po, di ba? Sabi nga po dito, di ba? Inaantay niyang makilala ka niya. Sobrang pagtitiis po ni Lord. Una, nung hindi mo pa kilala si Lord, tiniis niya. Tiniis niya makilala mo siya. Ngayon, kilala mo na si Lord, tiniis niya pa rin kasi minsan, wala ka pa rin talaga, hindi ka pa rin tapat. Minsan, hindi pa rin binabasa Bible mo. Hindi ka pa rin talaga nag-pray. Wala pa rin talaga pag-attend ng gawain, kaya tinitiis pa rin niya ni Lord. Tapos tumatagal ka na, di ba? Minsan yung ugali mo yung mayabang, tinitiis pa din po ni Lord. Yan, tagamin mo po palagi, di ba? Kinig sa salita po ng Diyos. Kaya po sabi dito, ang pagtalima o pakikinig ay mas mahalaga kaysa taba ng malalaking o taba ng mga lalaking tupa. Kaya sa Micah 6:8, ito po ang tinuturo ng Diyos sa atin. Paano daw po tayo susunod? Ano daw po ang isang dahilan o isang patunay na ikaw ay Kristiyano? Sumagot ng isang Israelita. Ano ang ihahandog ko sa Panginoon, ang Diyos sa langit, kapag sasamba ako sa Kanya? Mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinunog? O sabi na 7, matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libo-libong tupa at nagumapaw na langis? Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Sumagot si Micah. Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, kairalin ang pagkamaawain, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Ayun ang tatlo mong gagawin. Una, sabi sa 6, diba? Ihahandog ko ba sa Lord itong mga sinunog na to, diba? Mga offering ko kay Lord. Diba matutuwa ba si Lord? Paano kung bibigay ko yung anak ko, diba? Sabi nga ni Lord, ayaw niyang pumapatay tayo, diba? Paano kung nag-uumapaw, diba? Meron daw po, diba? Yung mga gumagawa ng masama, yung mga sakim, ang ginagawa nila, mag-charity sila o kaya mag-ahandog sa church. Offering po namin. Pag-pray niyo po ako Kasi ang ginagawa ng mga yon, di ba? Meron silang nakulimbat na 10 million, yung 1 million ibibigay nila sa church. Na kung wari, nag-offer sila para kalugdan ng Diyos yung buhay nila. Pero ang totoo, they are doing wickedness. Kaya pag gumagawa po sila ng masasama. Kaya minsan po tayo, tinatakpan daw po natin ng mabuting gawa. Kasi nakukonsensya tayo, sige na nga, tatakpan mo ng mabuting gawa yung mga ginagawa mo. Pero ang totoo, masama, hindi po tayo sumusunod sa Diyos. Ito nga po ang halimbawa, wala po dyan. Itong si Ananias tsaka si Sapphira, narinig niyo po ang kwento niya? Diba? Lagi ko naalala dun, dahil Sapphira, dahil Sapphira, naging daw sila, pinatay sila ng Diyos. Bakit daw po? Si Ananias at saka si Sapphira, sila po ay mga kasama nila Pedro, ng mga apostol, di ba? Nag-aano sila sa church, parang tayo, nagsisimba po. Pero alam niyo po, one time, dahil nga po sa Macedonia, nakikiuso sila, uso to yung kapag walang pera yung kaibigan mo, tara, benta natin buong lupain ko. Tapos, share tayo, ganun po. Hindi dun madamot, hindi katulad dito na ang kina ng lupa, ang kina ng kayamanan, dahil po ng Acts,
Kapag wala si kapatid, binibigyan, share tayo. Kung meron kang 10 bear brand, meron din ako 10 bear brand. Di ba ganon ang hatian? Hindi kung meron kang 10, 20 sa akin dapat kasi galing sa akin. Pero sa kanila walang ganon, walang ganon-ganon sa kanila. Para sa kanila, para-paras tayo mabuhay, para-paras tayo maglingkod sa Diyos, masaya kami daan. Kaya alam niyo ang nangyari, ngayon nakita nila sa Pira tsaka ng Ananias na, binibenta nila mga lupain nila. Benta rin natin yung atin. Nag-usap ang mag-asawa, binenta po nila. Maya-maya, dumating sa simbahan, dumating kila Pedro. Sabi nila, binigay yung pera. Ito na po, ito na po ang lahat ng kinita namin sa pinagbentahan namin. Anong sabi po ni Pedro? Sabi sa kanila, na pagsisinungalingan nyo ang tao, pero hindi mo pagsisinungalingan ang Diyos. Kaya ibig sabihin po noon, sabi ni Pedro, bakit ka nagsisinungaling? Diba? At dahil sa ginawa mo, mamatay ka. On the spot po, nabulag ka. At alam nyo, hindi naman po masama na magbigay sila, diba? Sabi doon, sabi po kasi nila, lahat. Sabi all. Hindi naman po okay lang sana kung maging honest lang sila, 3/4 lang talaga, yung 1/4 kinuha ko talaga. Kung wari 100,000 yan, yung lang po talaga, 500,000 lang, kalahati lang talaga, yung binigay ko, yung kalahati hindi. Ano po ba ang mali doon? Diba? Ano po ang pinarusahan? Yung pagsisinungaling. Diba? Kaya ngayon, maging totoo lang po tayo. Kung minsan kayo ba sa pagbibigay nyo din po ba kay Lord, nagagastos nyo? Kaya nga po laging sabi sa amin, ang unang gastos mo sa unang sahod, yung para sa Diyos. Unang gastos sa unang sahod, para sa Diyos. Ang unang tanggap mo ng baon, ay para sa Diyos ang unang gastos. Yung bigyan ka ng 50 na baon mo, tapos ang gagawin mo, hindi ka muna bibili kasi kung walang barya doon, yung 5 piso nun, para yun kay Lord. Maging honest lang daw po tayo. Sabi nga dyan, gawin mo ang matuwid, maging matuwid lang. Kaya ang nangyari sa kanila, hindi sila naging matuwid, naging sinungaling po sila. Pairalan ng pagkamaawain, naging maawain naman po sila kasi they give. Diba? Minsan ganun po tayo, binigyan ko naman siguro si Lord, siguro naman di naman siya magalit. Ang totoo, hindi naman po gusto ni Lord na bigyan mo lang siya. Ang gusto niya po, sumunod ka po sa Kanya. Kasi hindi naman po ni Lord, yung binibigay po natin, diba? Hindi naman ni Lord, hindi naman ni Lord nakukuha yan sa atin, di ba po? Igaganon ko ba yan sa taas? Ito po ang offering nila, Lord. Kunin niyo po. Makita ko ba lumilipad yung pera pataas? Di ba? Hindi naman po. Kaya hindi nila ni Lord sa atin puso ngayon. Honest ba to? Ito ba talaga? Honest review ba yan? At sabi diyan, pangpapakumbaba. Kasi alam niyo pa ang nangyari sa kanila, nagmataas sila eh. Pinagmalaki na, Lord, lahat po ng meron nakuha, binigay ko na po. Minsan, yung parang pagiging ma-pride natin, hindi kinakalugdan ng Diyos. Ang gusto niya, maging mapagpakumbaba ka. Meron po mga ganun, di ba, na ang laki ng binigay, pero ang humble. Di ba po? Hindi nag-ibang na, kung di ako dyan nagbibigay dyan sa church yung yan, nako, wala kayong pambayad ng ganda. Di ba, may mga ganun po kasi mga tao eh. Pero hindi po yan ang gusto ng Diyos. Sumunod daw po tayo. Kaya sabi din sa kasunod, ang tunay na katibayan ng pagiging maka-Diyos ay ano? Sabi diyan, sumagot si Micah, tinuruan tayo ng Diyos. Ayan po yung 3. Sige, paki-next na po. Ayan, kaya sa kasunod po, paki-next ng slide, hindi mga mamahaling ritual, kundi tunay na pagsunod. Ang gusto po ni Lord, sabi una ay maging makatarungan ka, maging patas, maging matuwid. Ano po ang pagiging matuwid? That means, hindi ka gumagawa ng kasamaan, hindi ka naninira ng tao, hindi ka nadadaya, 'di ba? Sabi nga po sa Bible, ang mga nagtitinda, yung na merong mga takalan, maging tapat ka sa pangtakal mo. Kaya nga 'di ba meron pong mga mayor o may mga chinecheck sa mga palengke na tinitingnan yung takalan kung talagang totoo. Kasi minsan, advance ng isa lang naman pong isang guhit lang yon, pero pandaraya pa rin yon. 'Di ba? Kaya nga minsan, meron po ako narinig na kahit sentimo pa yan, kahit 50 centavos, isusuklian kita. Hindi pwedeng lamangan kita. May ganun po akong mga taong naririnig. Kaya sabi diyan, gawin ang katarungan, bigyan ang lahat ng nararapat sa kanila. O, wag yun ang ginawa ng Diyos. Ano ang kailangan? Bigay kan sa'yo. Sabi nga po, di ba, hindi naman tayo karapat dapat, pero binibigay po ng Diyos, di ba? Kasi, sige, mamuhay ka ngayon, pero let's see. Di ba? Si Lord ang bahala sa bandang huli. Sabi diyan sa Diyos, dapat ang puso, ang katawan, kaluluwa at espiritu. Karunungan, pangunawa at paghatol. Sa Diyos ang lahat ng yan ha, hindi po natin yan kukunin. Dapat sa Diyos ang puso mo, ang sa buhay mo, sa Diyos yan lahat. Yung karunungan, sa Diyos mo iasa, at ang pangunawa. At lalo na po yung paghatol sa Diyos talaga. Sabi, mahalin siya ng buong puso, kaluluwa, isip, at lakas. At iyong kapwa tulad ng iyong sarili.
Ito ang nararapat at karapatan ng Diyos sa bawat tao. Karapatan po ni Lord na mahalin po natin siya. Hindi po utang na loob. Hindi po dapat si Lord nag-beg sa atin kung tutuusin. Hindi dapat si Lord nagsasabing, mahalin nyo naman ako. Kasi ang totoo, tayo po, tayong mga tao, dapat talaga, we are live to love the Lord. To give service to our God. Bigyan ng kapwa ng nararapat sa kanila, gawin sa kanila ang gusto mong gawin nila sa iyo. Diba anong sabi ng Bible? Do unto others what you want to do unto you. Diba? Yun yung sabi mo, ano gusto mo gawin sa'yo? Gawin mo sa tao. Ano pa ang ginawa ni Muhammad diyan? Diba? Ang ginawa niya, diba yun ang tawag nung sa 5 pillars? Sabi niya, do not do unto others what you don't want do unto you. Diba? Yung don't do, kung salita mali yun, huwag laging don't. Kasi hindi mo binigyan, kaya hindi ka rin binigyan. Diba? Kasi hindi mo binate, kaya hindi ka binate. Pero sabi ni Lord, do unto others. Batiin mo para batiin ka rin. O bigyan mo para bigyan ka rin. At minsan hindi pa ganun ang prinsipyo ni Lord. Pag binigyan mo, hindi ka binigyan, okay lang din. Ang mahalaga, ginawa mo ang kalooban ni Lord. Di ba po? Ninitaan mo, dahil ikaw ay guard, ninitaan mo lahat ng mga pero minsan may mga masusungit. Pero dahil ninitaan mo sila, okay lang. Huwag ka nang humingi ng kapalit. Sabi rin dito, bigyan ng sarili ng nararapat. Huwag alisin sa sarili ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Alam niyo, laging pinaparinig ni Lord na ito dapat ang gawin mo, dapat meron kang Diyos, manatili ka, mabuhay ka na may Diyos, dapat gawin daw po natin. Panatilihin ang katawan sa pagpipigil, magkaroon ka ng self-control. Kung ikaw talaga ay ganito, magkaroon ng self-control sa lahat po ng bagay. Pagkagalit, emosyon man yan, pagkain man yan, di ba? Yung mga wants na gusto mong gawin, pigilan. Paglalaro man yan, pigilan. Sabi yan, kahinhinan. Dapat maging gentle nga daw tayo. Maging dalisay, maayos, maninis ang puso, iwasan ang lahat ng labis sa gawa at sa damdamin. Lahat po ng sobra ay nakakasama. Tandaan niyo po yun ha. Kaya kung sobra ka na masyado sa takal, baka nakakasama na yan. Minsan tayo lagi sabi, Lord, bigyan niyo po ako ng sobra-sobra. Di ba minsan ganun po tayo Pero ang totoo, dapat ipagpray natin yung sinabi ng di ba na wag po tayong masyadong humingi ng sobra. Dapat minsan sapat lang para sa iyong pamumuhay. O letter B naman, hindi malalaking handog kundi pag-ibigay ng puso. Lagi pong ganun ha. Lahat ng gagawin natin, may puso po dito. Sa lahat ng mga gagawin mo kay Lord, lagi mo pong bibigyan. O sabi nga po talagang paglaanan mo ng puso mo. Saan daw po, sabi nga ng Bible, di ba? Kung saan daw po nandoon ang puso mo, nandoon ang treasure mo. Kaya ikaw, saan po ang treasure natin? Nasaan ba nakala ng puso mo ngayon? That means, andun ang treasure mo. Sabi yan, mahalin ang awa. Maging maawain daw po tayo. Sabi po kasi ng Bible, di ba? Lahat ng mga maawain ay makakatanggap din ng awa. Di ba? Ano pong sabi dun sa isang lalaki na pinatawad? Pinatawad kita. Sabi sa Bible, di ba? Naawa ako sa iyo. Napakalaki ng utang mo, pero pinatawad kita. Pero itong kasama mo na alipin, ang liit lang naman ang utang kumpara sa utang mo sa akin, pero hindi ka naawa sa kanya. Kaya tayo maging maawain ka. Huwag kang masyadong magyabang na dapat ganito, ganyan. Hindi yung pala nakita ka ng tambay sa labas, sabi mo, yan kasi, hindi kasi nag-aral mabuti. Sino yung mga ganyan ng husga? Nakita ka ng ganito. Kaya naghihirap kasi, ganyan-ganyan. Di ba? Imbes na sabi, maawa ka. Kung kaya pinakita ka ng nababalik yan, kasi di nalaghaan ng magulang. Di ba? Minsan may mga ganun po tayo, pero sabi, kaawaan po natin sila. Nang sa gayon, kapag nakita ka ng Diyos, nagkamali ka din, nagkasala ka din. Kaawaan ka rin po ng Diyos, di ba? Hindi yung anyabang po natin. Tapos sa iba, hindi tayo, yung pala, kapag dating natin sa harap ng Diyos, di po tayo niya kaawaan kasi hindi rin tayo naging maawain At sabi po dito, mahalin ang awa, hindi lamang gawin ang kinakailangan ng katarungan, kundi pati na rin ang awa, kabutihan at kawang gawa. Alam niyo kung pag-uusapan lang po natin ang katarungan, pumunta na lang po kayo sa kajapa. Kung katarungan daw po pag-uusapan natin, parang ito po yan. Si Pastor Peter Tanchi po, di ba? Yung senior pastor ng CCF. Ang nangyari po doon, di ba? Sabi doon, yung anak niya ni-rape po, di ba? Kaya ano nangyari? Ang gusto niya talagang gawin, pagpapatayin din, sana. Ipakulong din po sana yung gawa ng masama. Ang tawag po dyan, katarungan. Pero sabi, ito, mas pinilagay pa ni Lord, ginawa mo yung matuwid, di ba? Dinagdagan ka ni Lord na maging maawain. Sabi ni Lord, wag mong gagantihan. Ako ang bahala. Kaya alam niyo po, ang ginawa na lang niya, di ba? Tumahimik po siya, nag-pray na lang po siya. Kaya ang nangyari, di ba? Kinaawaan niya yung mga tao na yon. Ang nangyari, di ba? Naging maayos tuloy yung sitwasyon.
ng pamilya nila. Kaya ang mga magulang na gusto palaging tuturo sa anak, sige, gantihan mo, labanan mo kung papatalo. Ang nangyayari po, di ba, hindi tuloy umaayos yung buhay ng pamilya nila. Ganun po ang nangyayari talaga. Kaya sa mga taong hindi naaawa, hindi gumagawa ng mabuti, ang hirap po talagang mabuhay ng ganun. At alam niyo po ang nangyayari dahil nga po hindi ginantihan, hindi nilabanan, hindi pinakulong, yung na-rape pong anak, di ba, ano nangyari? Maayos ang buhay ngayon. Natutunan na hindi pala ako dapat gumanti, hindi pala ako dapat gawan ko rin ng masama kasi ginawan ako ng masama. Di ba? Hindi na po uso ngayon yung Old Testament na, ngipin sa ngipin, mata sa mata, di ba? Kamay sa kamay, tapos bakal na paghahatol ang dapat gawin. Hindi na po uso yun ngayon. Ang uso na ngayon ay grace ni Lord. Kaya kaysa magalit ka sa mga nagnanakaw, isipin mo sarili mo, di ka ba nagnakaw? Na kahit piso sa nanay at tatay mo? Di ba? May mga ganun po tayo eh. Kaya ayun po, sabi yan maging mabuti, maawain ang mapagmahal sa lahat. Huwag gumamit ng kabagsikan sa kahit kanino. Di ba? Kahit talagang dapat po siyang parusahan. Huwag daw po natin gagawin. Sabi dito, gusto mo bang sirain ang iyong buhay? O ang pagbibigay sa mahihirap? Gusto mo bang sirain ang iyong pagmamartir sa Panginoon? O sabi pagsunod mo sa Diyos? Ano ang gawin mo daw? Sumuway ka sa Diyos. Ayun na, napakadali po. Sabi nga po, napakadaling mapunta ng impyerno. Alam niyo po, kahit wala kang ginawa, pwede kang mapunta ng impyerno. Di ba? Napakadali, ganun lang. Pero sa pagpunta ng langit, napakadali din, tanggapin mo si Jesus. Kaya di ba sabi, Lord, wala po akong masamang ginawa, di po ako pumatay, di po ako naganto. Sabi nila, pwedeng sagutin ni Lord sa atin, oo, wala. Kahit nga pagtanggap sa akin, di mo ginawa. Diba? That means, ayun po ay pagsuway sa Diyos. Kaya sabi, napakadaming paraan. Magsungit ka, wag mong pansinin ang Diyos, lahat. O kaya tumahimik, maging mabait ka, basta wag mong pansinin ang Diyos, diba? Sumuway ka sa Diyos. Lahat po ng wala sa kalooban ng Diyos, pagsuway po yan. Ayun po At sabi doon, gawin ito ng walang pag-ibig. Gumawa ka ng, magdabog ka, magwala ka dyan, diba? Sabi doon, ayun sinisira mo ng paghandog mo sa Diyos at pagsunod. At ang pinakamalaking handog mo ay hindi mabibilang sa paningin ng Diyos. Ano pong sabi sa amin? Kung naglingkod ka sa Diyos na talaga namang ang dami mong na-share ng mga tao, pero wala naman daw pong love, sayang lang ang paglilingkod natin kayo. Naintindihan? Kung ikaw ay tumugtog sa Araneta para kay Lord, pero kung wala naman po ang puso mo dyan para sa Diyos, sayang din daw po ang paglilingkod na yan. Lord, nag-share po ako dun sa mga tao, ang dami pong tumanggap. Pero pwede sabihin sa atin ni Lord, may puso ba? Mahal niyo ba yon yung ginagawa mo? Diba? Ganun ang tanong ng Diyos. Kaya ayun po yung sabi, wag po tayong maging mayabang, kundi maging maawain. Diba? Maawain. Pangatlo po, sabi yan, hindi mataas na propesyon, kundi banal na pamumuhay. Hindi po ang basihan dito sa lupa kung kung artista ka, kung mayaman ka, maraming nag-honor sa iyo. Pero sa langit, gaano pa ang kataas ang iyong profession dito sa lupa, hindi po yun. Kahit nga po nagwawalis lang sa labas, kahit ang simpleng mamamayan, kung siya ay naglilingkod sa Diyos, napakataas ng tingin sa kanya ng Panginoon. Siya ang may pinakamagandang posisyon sa langit. Kung ikaw ay sa lupa, para kang si Lazarus, lube, mahirap, pero you are poor, pero love mo si Lord, mataas ka sa langit. Okay po? Kaya sabi dyan, gusto ng Diyos na tayo ilumakad ng may kapakumbabaan sa Kanya. Lumakad ng may pakumbabaan, ibig sabihin, dapat daw, ano man ang gawin mo, ikaw ay passive at active sa pagsunod ni Lord. Ano man ang ginagawa mo, nakaupo, nakahiga, nakatayo, naglalakad, nagasalita, tahimik, naglilingkod sa Diyos. Dapat lahat ng yun ay, sa paglilingkod natin kay Lord, alam niyo po, buong sarili niyo po, pwede niyo po masabing, you are serving the Lord. Sunod po, ang tatlong moral ng tungkulin, dito ay binanggit ng ating Panginoon. Ano sabi? Katarungan, awa at pananampalataya. Ayun po ang lagi mong tandaan ha. Dapat ikaw ay makatarungan, maawain at mayroong kang pananampalataya sa Diyos. Sabi po sa dito, lumakad kasama ang Diyos ay nangangalugan na patuloy na pananalangin at pagbabantay na pamilyar ngunit pag mapagpakumbaba na pakikipag-usap sa Diyos. Panatilihin ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at banal na pananampalataya. Alam niyo po, sa pagsunod po natin kay Lord, naging totoo lang daw po tayo, lagi kang magpakumbaba. Alam niyo po yung mga sinasabi yung sinasabi na Lord, wala naman po talaga akong talento. Pero yung makita lang ni Lord na sinusunod mo siya, sobrang pleasing na yun sa harapan ng Panginoon. Tandaan niyo po hindi kailangan ni Lord ng magaling,
ang kailangan niya ay willing. Hindi kailangan na magaling, ang kailangan ay willing. Alam niyo po, may mga pagkakataon na may mga tao kasing yumayabang. Kaya nga po, di ba ang turo, sa paglilingkod mo, wag kang yumabang sa Diyos. Di ba? Kasi may mga taong ganun na nagsasabi na kapag hindi po ako nagsimba, naku, hindi po gagalaw yung church nyo. Bakit ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba ang pinaglilingkuran namin? So, nagyabang din na kapag wala ako dito, kawawa kayong mga tao. Di ba? Hindi po, wala po, hindi po ganun. Kasi lahat po tayo, kapag wala ang Diyos, kawawa tayong lahat. Di ba? Wala pong mataas sa atin dito. Hindi pwedeng sabihin ng pastor, hawak ko buhay nyo. Alam, pag lumayo ka, pag lumabas ka na dyan, hindi ka sumunod sa akin. At sa tinuturo niya po sarili niya, nagyayabang na po siya. Kasi dapat po sinusunod natin ang Diyos. At alam niyo po, sa taong sumusunod sa Diyos, hindi mahirap sumunod sa naglilit sa kanila. Ganun po ang taong humble. Kung talaga sumusunod ka sa Diyos, Lord, walang kahit sino. Diba? Kahit sino mag-utos sa akin ng ganyan, pwede ko pong sundin. Kasi kung para yun sa inuutos ng Panginoon. Kaya maging mapagpakumbaba tayong lahat. Di ba? Wag tayo maging sanang magyabang na kung wala ako dyan, wala ka naman pakinabang po yung ano nyo eh. Ay, kung ano naman po talaga, ganyan-ganyan eh. Kaya huwag kang maging mataas kasi ang mga nagmamataas daw po, sabi ng Bible, ibinaba. Ang yabang mo ba? Kung wala ako niya sa company na yan, ng trabaho niya, ako pinakamagaling doon. Pag umalis ako dyan, ako kawawa yan. Di ba mga ganun pang tao eh. Kahit di ako umanda na sa company, kung wala akong boss, kaya ko mabuhay. Totoo po ba? Yung yabang, hindi ka kayang buhayin ng yabang. Naintindihan? Hindi ka kayang buhayin ng pagmamalaki natin. Ang kayang bumuhay sa iyo ang Diyos. Kaya magpakumbaba ka. Lord, tulungan niyo po ako. Lord, ayusin niyo po ang buhay ko. Ganun po. Hindi yung kahit gano'n ka po karunong nako. Kawawa po. Kasi kahit gano'n ka kagaling, di po, wala eh. Kung hindi po si Lord ang naitataas sa buhay mo, wala. Sayang po ang kagalingan na meron ka. Kasi pagdating ng langit, sino ka? Di ba? Presidente ka sa Pilipinas? O sino ka? Di ba, din ganun po eh. O, nag-preach ka sa sa church na pa, na may mega church. O, sino ka? Kung ikaw naman ay mayabang, di ba po? Sayang po. Di ba? Pero hindi naman ganun sumagot ang Diyos eh. Pwedeng maayos, mahinahon pa rin si Lord magsalita po, gentle. Kasi ganun po ang Diyos natin. Sunod po ang pagsunod, sabi diyan, ay nangangahulugan na tayo ay nakikinig sa Panginoon o sa tinig ng Panginoon. Kaya kinig po tayo palagi kay Lord, ha? Kaya pakinggan po natin ano ang sinasabi ni Lord sa akin habang tumatagal ako sa Kanya. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Sa salitang iyon, sinasabi sa atin ng Diyos kung ano ang Kanyang kalooban. Nakikinig tayo ng mabuti at ginagawa natin ang sinasabi niya. Ginagawa natin iyon dahil sa pag-ibig. Sa lahat po ng ginagawa natin, di ba? Ginagawa po natin kasi para sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya alam niyo po, pag nawala na po ang pag-ibig, kumari sa church po, nawala na ang pagmamahalan natin dito. Dumating ang time, di na mahal ninyo ang Diyos. Pero huwag naman po sana, di ba? Pwedeng kalimutan niyo po ang church. Di ba? Pero ang tao pong mahal na mahal ang Diyos, di ba? Kahit po kahit sa church, parang ang uneven ng church namin. Parang ang lungkot ng church namin. Pero dahil mahal niya ang Diyos, hindi siya mawawala. Kasi pag-ibig para sa Diyos, ayun po yung nag-keep sa Kanya para manatili sa Panginoon. Sunod po, ang pagsunod sa Diyos ay kritikal na sangkap sa isang relasyon sa Diyos. Tandaan niyo po ang pagsunod natin sa Diyos, kailangan meron tayo sa Kanyang relationship. Ibig sabihin po, ikaw ba, ama na ba ang tawag mo sa Diyos? Kaibigan na ba siya sa iyo? Malapit na po ba siya sa iyo? Diba? Na kahit po ang tao hindi okay sa iyo, pero dahil okay ka sa Diyos, may relasyon ka ba sa Kanya? Kaya sabi diyan, kaya naman, mahalaga na unahin natin ang pagsunod sa Diyos sa ating buhay. Huwag natin kalimutan na ang pagsunod sa Diyos ay pinakamabilis na paraan upang makalapit sa Kanyang puso. Alam niyo po, sabi dito, kapag tinatanong po natin, Lord, ano po ang kalooban mo po sa amin? Alam niyo po, sabi diyan, malalaman mo ang kalooban ng Diyos, basta mahalin lang po natin siya. Diba? Yung parang alam mo yun, dahil close mo si Lord, ang lapit ng puso mo kay Lord. Alam mo kapag si Lord parang sa section na to, parang nalulungkot siya. Si Lord parang sa pamilya na to, nalulungkot siya. Alam mo po yan, kasi malapit ka sa Diyos eh. Kung ano ang puso ni Lord, ganoon din po ang nagiging puso mo. At alam niyo, kung may puso tayo ng Diyos, hindi niya mahirap maglingkod sa Panginoon. Sabi yan ng pagsunod ay paggawa ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan niyo po, walang sermon. Wala pong sermon na magsasabi na, ay, itong sermon na to, alam niyo po, ang mga message dito, pwedeng narinig niyo po ito ngayon. Pwedeng mapag-isip-isip niyo na magbago ng buhay, ay, sabi, ganito, hindi na ako gagawa ng ganyan. Pero pag uwi niyo po, nandoon po ang testing. Andun na po ang challenge. Yung narinig niyo po ba ngayon,
na pagsunod sa Diyos, pag hindi niyo po babaon-baon niyo ba po, o nalimutan niyo na po. Wala daw pong sermon, walang tula, o walang piyesa ng musika, o musika na kasing ganda ng isang buhay na pagsunod sa Diyos. Alam niyo, sabi nga po sa amin, ang pinakamagandang key daw po para sa Diyos, yung letter C. Diba? Ayun daw po yung sinasabi yung ikaw yung meron kang fully na surrender sa Panginoon, fully na sacrifice kay Lord, at saka sabi doon, fully na na talaga namang yung tatawag na selfless para sa Panginoon. That means po yun ang pinakamaganda. Alam niyo po, hindi kailangan ni Lord na matalino, gwapo, marunong, maganda, sabi dyan mayaman. Ang kailangan lang ni Lord, totoong sumusunod sa Kanya. Diba? Kahit nga daw po, hindi ka kilala basta sinusunod mo si Lord, pagdating sa langit, kilala ka. Si Lord po natutuwa sa atin, di ba? Kaya ngayon, parang nasa loob ka lang, nasa isang maliit na church, lang, looban lang, hindi alam ng mga tao, hindi alam na may church doon, pero dahil sumusunod ka kay Lord, kilalang kilala ka na. Sabi niyan, gaano kahusay ang pagsunod? Ito ay mahusay dahil ito ay katibayan ng biyaya ng Diyos na makapangyarihan na gumagana at kumikilos sa loob ng ating mga kaluluwa. Alam niyo daw po, ito ay biyaya ng Diyos. Kaya kung ito talagang sumusunod sa Diyos, hindi ka lang maghahandog, ikaw ay susunod. Naintindihan? Ayun po ang biyaya susunod ka kasi talagang hindi ka lang maghahandog kundi gusto mo sumunod sa Panginoon. Kaya sa uli, sabi diyan, ang layunin para sa ating lahat ay sundin ang halimbawa ni Jesus. Ano pong ginawa ni Jesus? Sabi diyan, ang paglakad ng tama at malapit sa ating Diyos, sundin ang kanyang nilayon o maging gawin ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sabi nga po, ginawa ni Lord kahit hanggang kamatayan. Ganun po ang pagkamasunuri ng Diyos. Kahit kamatayan, kahit buhay, ibibigay, opo. Sabi yan, ang buhay ng krus ni Jesucristo ay isang buhay ng prinsipyo ng pagsunod sa Diyos. Ngayon sa ating mga puso at isang araw sa kaluwalhatiang perpekto. Di ba? Alam niyo ang ginawa ni Lord? Ginawa niya noon, binigay ni Jesus ang buhay niya 2,000 years ago, at ngayon po, di ba, naging pattern natin yan. Na si Lord nga, kaya nga sumunod, di ba, ng buong buhay. Tayo rin. Hindi, sabi nga po, di ba, yung mga martyr na mga Christian, na kahit iba ako sa cross, upside down, maglilingkod ka pa rin? Opo, kasi ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi dahil gusto ko lang maghandog, gusto ko lang magyabang. Kundi ang gusto ko, magkaroon ng buhay ng pagsunod para sa Panginoon. At sa pagsunod ko, di ba, ano nga sabihin sa iyo sa uli? Ito po, at mula sa ating pagsunod, gusto natin marinig yung well done, the good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. Dahil sa iyong pagsunod, dahil ikaw ay matapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay hindi nakalimot sa Diyos, well done, sasabihin ni Lord, di ba? O ikaw, ikaw gantong anak ko, dahil nagpakahirap ka sa lupa, talagang sinunod mo ako ng matuwid sa langit, paliligayahin kita. Di ba ganun po ang gusto ni Lord? Kaya nga sabi, di ba, enter now into the joy of the Lord. Ibig sabihin, napakasaya, napakagalak, di ba? Talaga ng mga tao na sumusunod according sa kalooban ni Lord. Sabi diyan, iniligtas tayo ni Kristo upang ipakita natin ang ating papuri at pasasalamat. At walang bagay na nagpapakita ng papuri sa Diyos tulad ng pagsunod. Di ba po ang galing, no? Akala ko pag magsunod lang kay Lord, kailangan mag-share ka ng Word of God, kailangan tumugtog o maglingkod. Yung parang pagsunod ko na pinapakita ko yung buhay kong nagiging masunurin sa Diyos, natutuwa na pala ang Panginoon. Yun nga daw po ang pinakamalaking papuri natin sa Panginoon. Kaya, ayun lang po, tagad-binagyan.